Nagbitaw ng katanungan si Senador Amy Marcos sa kanyang Facebook account. Ani Amy, sino anya ang natatakot sa SMNI at Sino daw natatakot sa SMNI? Gusto mo ako na sumagot, Amy? Hindi. Tanong. Hindi, ako tatanong lang. Ha? Speaker Romualdez, ikaw ba pinaparinggan itong pinsan mo? Di ba kayo nag-uusap? May tanong lang po yan. Ha? O sino bang natatakot sa SMNI? Oh. Hindi, ako takot. Tanong lang ito, Speaker Romualdez. Takot ka ba sa SMNI? Kasi parang ang dating sa akin nung sinasabi nung pinsan mo, ikaw ang pinapasaringan. Oh. Kung hindi ikaw ang pinapasaringan, i-deny mo po. I-deny nyo. bakit kailangan i-shutdown ang mga hindi sumasang-ayon dito? Dagdag pa ng senadora, bakit pinatawan agad ng 30-day suspension ang network na hindi man lang binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag? Yun. Alam mo, yun ang problema eh. Andoon ang problema. Walang problema ko sa suspension. Walang problema sa pag-contempt of court. Pero, pag hindi napapaliwanag, ano yung nalabag nila coming from this regulatory board, gaya ng NTC, MTRCB, tapos hindi nyo pinagpaliwanag yung sinususpindi ninyo, alam nyong nalalabag dito. Again, ito yung naging problema, ito yung kina-question natin kila Boying pa mismo dati pa. Due process. Hindi dahil sa pinagtatanggol namin yung sa Jobilin case, hindi sa pinagtatanggol namin si Bantag, hindi sa pinagtatanggol si Tebes, hindi rin pinagtatanggol ang SMNI. But ibigay nyo yung due process. May proseso po yan. Hindi kayo pwedeng contempt ng contempt, hindi kayo pwedeng suspindi ng suspindi nang hindi dumadaan sa proseso. Hindi pwede kayong case close ng case close. 99% case close. Na walang proseso, ba't ka muna? Case close agad? Hindi pa nga nasasampa yung kaso? Asan ang due process? Kayo sa pamahalaan. May gumising kayo. Huwag niyong labagayin ang karapatan sa due process. This is not just an issue kung sino may kasalanan o mali. Tama ba si Ka Eric o si PRRD? Due process. And the best due process, demanda nyo, doon kayo mag-usap, doon kayo magtalo, doon kayo magbalitaktakan. Saan? Sa hukuman. Patas. May due process. Walang palakasan. Binigyan pa ng diin ng senadora kung takot ba tayo sa katotohanan o takot ba tayo kung tama ang SMNI. Takot ba tayo na baka tama ang SMNI? Takot ba tayo sa katotohanan? Sa tingin ko lang naman, this is my opinion, takot sila. Alam niyo kung bakit? Noong sinabi, nagdemanda, etong sila Attorney Roque, bakit ikinulong indefinitely, kinontempt, eto sila Ka Eric. Nung nagdemanda na, biglang pinakawalan sila Ka Eric. Takot sila sa katotohanan eh. Kasi ang katotohanan nasa hukuman, nasa korte. Sa kanila walang katotohanan. Bakit sa tingin ko walang katotohanan? Hindi sila pinagpapaliwanag. Ayaw nila ng katotohanan, hindi nila kayang i-handle ang totohanan. Parang sa yung pelikula, ano yun? You cannot handle the truth. You don't know the truth and you cannot handle the truth. I protect this country. Di ba? Anong pelikula yan? Yung kay Tom Cruise. Ayaw nila ng katotohanan. Kasi kung itong mga congressman na nag-imbestiga gusto ng katotohanan, dapat sinaliksik nila, totoo ba yung sinasabi ni Ka Eric? At kung hindi totoo, dapat, bakit sila ang nagre-react? Dapat si Romualdez ang nagdidemanda ng libel. Hindi naman sila partido doon sa usapin. Bakit itong mga
Ito ang nag-iimbestiga. Ayaw nyo ba ng katotohanan? Kayo ba yung pinaparinggan ni Amy Marcos? Ngayon, eto, magdidemanda rin yung kampo ng SMNI o sila PRRD dahil hindi sila dapat pinatawan ng suspensyon. Kaya nga ang sa akin, kasi natanong ko to sa mga abogado, sabi ko dapat yung kay Attorney Roque ituloy. Kahit pinakawalan ni si Ka Eric, may nagsabi sa akin abogado, magiging moot academic na daw yan. Kasi pinakawalan na eh. O, ngayon nagdemanda magdidemanda yung kampo nila PRRD ata o SMNI. Bakit sila sinuspinde? Pero sa tagal ng demanda, baka tapos na yung suspension. Naintindihan nyo? So, baka mamaya, moot academic na naman. Anong nangyari? Naharas lang ang SMNI at si PRRD at si Ka Eric. Naintindihan nyo po? Pero sa akin, hindi naman po ata magiging moot academic yan. Bakit? Hindi po ako abogado pero para sa akin napaka-importante ituloy yung demanda. Bakit? Kasi nalabag na po yung batas na freedom of expression, freedom of speech, freedom of the press. Kailangan masagot yan. Kahit matapos na po yung suspension, kahit sabihin nilang moot academic pa yan, importante sa atin yun. Sa'yo, sa aming mga vlogger, sa inyong mga manonood at sa mga media. Kailangan masagot yun. Tama ba ang ginagawa ng NTC at SMNI? Para hindi na nauulit. Para tigil-tigilan na ng kamera yung gawain ganito. Kasi pag ito, itagaan nyo sa bato. Pag ito, hindi na desisyon na ng korte hanggang 2028, simula ngayon, up to 2028 election, problema natin yan. Mabigat po yan. Ilang taon yan. Ubus kami mga vloggers. Ubus ang media dyan. So anong gagawin namin? Yes sir, yes ma'am. Himot puwet. Hindi na rin, oy. Kaya sana ituloy yung demanda. Kahit matapos na yung suspension. Kailangan na ito sagutin ng hukuman. Kasi, in my opinion, naaabuso na po yung karapatan. Yung kanilang kapangyarihan ay naaabuso na po. Ang pagkwestiyon ni Senadora Amy sa kilos ng NTC ay sinigundahan rin ni Senador Chis Escudero. Giit ni Senator Escudero, dapat linawin ng NTC kung ano ang nilabag ng nasabing network upang maiwasan ang aligasyon ng panggigipit at pagpigil sa kalayaan ng O yan. Dapat sinasabi nila yung aligasyon. Wala sinasabi ang NTC. Mamahayag. Gayon din ang posibleng epekto nito sa pangkalahatan ng mga kritiko sa administrasyon. Yun ang sinasabi ko eh. 'Di ba? Na kailangan ituloy yung demanda. Dapat ituloy ito ng Senado. Alam mo yung kritiko ng pamahalaan, especially nitong Kamara, itong pumipigil sa pagsasalita ng mamamahayag. Malaking problema yan. Ikinababahala rin ni Escudero ang posibleng epekto nito sa pangkalahatan ng mga kritiko sa administrasyon. Para naman kay Senador J.V. Ejercito, maaring patawan ng suspensyon ang programa ng SMNI ngunit hindi ang mismong istasyon. Ay, salamat JB, tama yung sinasabi mo ngayon. Kala ko sasabihin mo na naman troll yung mga yung hindi sang-ayon sa West Philippine Sea issue mo. But anyway, dito naman tama siya. Hindi dapat yung buong SMNI, yung programa lang. Pero para sa akin, half-truth. Hindi pa rin dapat kahit yung programa. Dapat talaga dumaan sa yung sinasabi kong paulit-ulit. Due process. Kung gusto nyong suspindihin, kung gusto nyong tanggalin ang SMNI, punta kayo sa korte.
due process tayo. Binigyan din ito ang kanyang paniniwala sa freedom of expression. Samantala sa kabilang banda, pinaalala naman ni Senador Robin Padilla ang pinagmulan ng malayang pamamahayag. Ayon kay Senator Padilla, ang pagpapatahimik sa SMNI ay pagyurak sa ipinaglaban ng ating mga bayani. Wala na nga eh. Wala na. Alam mo yung pinaglaban natin bago pumasok ang Duterte na ayaw na natin sa trapo. We are back on the same shit again. Sorry po. Baka ipatawag ako. We are back on the same shit. Shit na lang. Shit again. Natanggal na yan. Nawala na yan nung panahon ng Duterte. Yung mga kakornihan na ganyan eh. Balik na naman. Malinaw anya sa konstitusyon ang pagbibigay kalayaan ng magayag at ng pananalita. Numero 1 rin anyang nilalabanan ng network ang mga nais magpabagsak sa gobyerno at ang mga kumikitil sa buhay ng mga Pilipino. Sa huli punto ng mambabatas, hinanap niya ang tamang pangangatwiran sa mga ipinataw na kaparusahan sa nasabing network. Buti pa yung tama si ano dyan. Ha? Yung katwiran. Ano yung rason ninyo? Bakit kayo nagpataw NTC? Nagkampi-kampi na itong NTC tsaka MTRCB at tsaka Kamara. Banggitin ko na rin yan sila. Ay nako. Explain nyo. Padaanin nyo sa due process. At sana maganda tong ginagawa ng Senado ngayon. Ha? Salamat po sa inyo. Pero sana lang din, huwag kayong ningas gugon. Ibang klase na po ang Kamara. At alam ko, hindi usually nagtatalo yung dalawang yan. No? Pero dapat na kayong manaig. Ha? Dapat na kayong tumayo, Senado. I-etsepuera nga kayo sa paggawa ng panibagong batas eh. Pag-amyenda ng batas, ayaw kayo isali. But it's about time you speak, Senate. Baka mamaya, ngayon lang yan, tapos wala na ulit. Naku, wag naman sana.